Tama na ang drama mo, Tiffany. Kapag sinabi kong tapos na tayo, tanggapin mo na. Naubusan na ako ng pasensya sa'yo, sabi ni Clinton, na labis na nainis sa makulit na si Tiffany. Clinton, mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huwag mo lang akong hiwalayan, umiiyak na pakiusap ni Tiffany. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Mabilis na inalis ni Clinton ang kamay nito sa kanyang binti at nagpatuloy sa paglakad. Doon na ako sa'yo. Alam mong madali akong mapaso sa mga babae, kaya tigilan mo na ako. Tingnan mo ang sarili mo, mukhang desperada ka, madiin niyang sabi. Umalis si Tiffany na nag-iwan ng luha sa kanyang mukha, habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin. Pumunta siya sa bar at nagpakasaya upang kalimutan ang sakit na dulot ni John Gabriel Bautista. Habang umiinom, may isang lalaking nag-anyaya sa kanya sa pribadong lugar. Sa kanyang warehouse, nagtanong siya tungkol sa driver na nagde-deliver ng mga yero. Lumapit si Mang Luis, na nagulat na may sakit si Jasper, ang driver. Konektado ba sa trabaho ang pagkakasakit niya? Tanong ni Clinton, na nagpakita ng malasaki. Pasaway. Bakit kailangang magpakapagod? Nasaan siya ngayon? Seryoso niyang tanong. Dinala siya ni Mang Luis sa ospital, kung saan nalaman niyang maayos si Jasper. Nagbigay siya ng 5,000 kay Aling Nora, asawa ni Mang Rocco. Gamitin niyo ito para sa kanyang gamutan. Pakisabi kay Mang Rocco na huwag munang magtrabaho hanggat hindi pa siya okay. Anya, bago siya umalis. Maluha-luha ang ginang habang tinutupad ang pera at binubulsa ito. Maraming salamat po, Boss Clinton. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pambayad sa bill ng asawa ko. Sabi niya, tumutulo ang luha sa labis na gala. Wala yung anuman, mauuna na ako. Paalam, tugon ni Clinton, na nagpa siya ng magtaksi si Mang Luis pauwi. Pagdating sa bahay, kinatok niya ang kwarto ng kapatid na si Sam. Nandyan ka ba? Tanong niya. Bakit? Sagot ni Sam na nagbukas ng pinto. May meeting ka with one of our biggest investors, sabi ni Clinton. Seriously? Kadarating ko lang from business trip, reklamo ni Sam. Kailangan ko ng tulong, kaya't maghanda ka na, pagpilit ni Clinton. Okay fine, pero walang makukuha sa'yo kapag humingi ako ng tulong, sagot ni Sam, na nagpa siya ring tumulong. Thanks, brother. Next time, sagot naman kita, sabi ni Clinton bago umalis. Masaya siyang naghanap ng lumanyang pantalon at shirt, nagdala ng backpack, at nag-imbak ng pera para sa biyahe patungong Batangas. Nais niyang makahanap ng ideal gil na makakasama habang buhay. Pagdating sa warehouse, nagulat si Mang Luis sa suot ni Clinton. Bakit ganyan ang suot niyo? Tanong niya. Dahil magiging driver niyo ako, tara na, sagot ni Clinton. Umabot sila ng 6 na oras sa biyahe, at nakarating sa Batangas bandang 4 oras ng hapon. Habang nag-usap si Mang Luis sa manager, bumangga si Clinton sa isang babae na abala sa pagsusula. Sorry po, sabi ng babae. Napalunok si Clinton sa ganda ng babae. Ayos lang, sagot niya na may ngiti. Tinulungan niyang pulutin ang ballpen at notebook nito. Kukuha ka ba ng orders dito? Tanong niya. May sariling hardware ang pamilya ko at ako na ang nagpapalakad, sagot ng babae. Pwede ba akong makatulong? Tanong ni Clinton. Hindi na, kasama ko na ang 2 trabahador, sagot ng babae, na ikinabagsak ng balikat ni Clinton. Pasensya na ulit, anya at iniwan siya. Naiwan si Clinton na may ngiti, habang pinagmamasdan ang babae, na unang kumuha ng kanyang atensyon. Pag lumingon ka, akin ka, mahina niyang sabi, ngunit hindi siya pinansin. Napangiti siya sa ideya na hamunin ang kanyang sarili na ligawan ito. Pumasok siya sa truck upang iparada ito at tumawag sa tauhan sa warehouse para magpadala ng driver pabalik ng Maynila. Sinang-ayunan niya ang mungkahi ng tauhan na bukas na lamang dahil madilim na. Matapos iparada ang truck, tinawag niya si Mang Luis para kumain. Nagpunta sila sa isang karenderya at nagtanong kung saan sila pwedeng matulog ng gabing iyon. Napadpad sila sa isang motel at nagpalipas ng gabi. Sa umaga, nag-almusal sila at hinintay ang taong darating para manyobrahin ang truck. Dumating ang hinihintay nila at pinakain muna ito ni Clinton bago binigyan ng pocket money. Nais ni Clinton na alamin ang impormasyon ng babaeng nagustuhan niya mula sa logbook ng warehouse. Laking tuwa niya nang malaman na bakante ang apartment sa tabi ng hardware store. Salamat ho, sabi niya sa may-ari ng apartment nang makuha ang susi. Inayos niya ang kanyang silid at mga gamit. Mas pinili ang mga ukay-ukay para sa simpleng hitsura. Pagbalik sa apartment, naligo siya sa malamig na tubig at nag-isip tungkol sa kanyang plano na lapitan ang dalagang natitipuhan. Sa kabilang dako, si Catherine ay nagpapahanap ng driver
dahil umalis na si Mang Kanor. Nakipag-usas siya kay Mark, ang natitirang driver, at nagdesisyon silang maglagay ng kartolina sa labas. Maya-maya, may lumapit na pamilyar na mukha kay Catherine. Nagkita na ba tayo? Tanong niya. Sa Steel Tech, doon tayo nagkabunggo, sagot ni Clinton. Tinanong siya ni Catherine kung bakit siya nag-apply. Maalaga lang ako sa katawan, sagot niya, sabay na nagdahilan na naghahanap siya ng trabaho upang makapag-ipon para sa maliit na negosyo. Ngumiti si Catherine, natutuwa na may kapalit na ang umalis na driver. O Sage, hired ka na. Ako nga pala si Victoria Zamora, pero mas gusto kong tawagin akong Kath, sabi ni Catherine habang inilahad ang kamay. Tinanggap ito ni Clinton. John Gabriel Bautista. Pakilala niya na may ngiti. Halika na at ituturo ko sa iyo ang trabaho mo, ani Catherine habang iginya si Clinton sa likod ng tindahan kung saan naroon ang isang truck. Ito ang truck na gagamitin mo para sa mga customer na bumibili ng graba at hollow blocks. Madali lang ang trabaho mo, magmamaneho ka lang at may mga pahinante na magbababa ng karga, dagdag niya na may biro. Sanay ako sa mabibigat na trabaho, Kath, sagot ni Clinton. Naku, binibiro lang kita. Ganito rin ako sa mga empleyado ko, paliwanag niya. Wala pang customers, sumama ka na muna sa tindahan at kapag may mabibigat na bubuhatin, ipapagawa ko sa'yo. Pumasok sila sa tindahan at napansin ni Catherine ang pamimilog ng mga mata ni Kira, ang nag-isa niyang tindera, nang makita ang bagong driver. Hoy, pasukan ng langaw ang bibig mo, biro ni Catherine sa kanya. Mamkat naman, nahihiyang sagot ni Kira, na nahihiya dahil sa pagkapahiya. Okay lang na magpantasya ka kay Clinton, mukhang single pa naman, biro ni Catherine. May nobyo na ako eh. Napahanga lang ako dahil ang pogi ng driver natin, depensa ni Kira. Natawa si Catherine, binibiro lang naman niya ang dalaga. Malay mo magbago pa ang isip mo kay Fred, dagdag niya. Naging busi ang 3 tao sa loob ng tindahan, dahil sa dagsa ng mga customer. Nakakadalawang balik na yung si ate girl dito. Tingin ko type ka niya, Clinton, sabi ni Catherine nang umalis ang isang customer. Nga, karamihan sa mga namimili ngayon ay babae, sang-ayon ni Kira. Tag-iisang piraso lang ang binibili, halatang dahilan lang nila. Yun para makita ang gwapo nating kasama, dagdag pa ni Catherine. Clinton, doon ka na sa likod dahil andyan na naman ang mga babae, utos ni Catherine. Gustong matawa ni Clinton sa pagsusungit ni Catherine sa mga customer. She's kind of cute, anya, bago siya tumungo sa truck upang subukan ito. Nag-test drive siya ng ilang minuto, bago siya tawagin ni Catherine. Mag-deliver ka ngayon, Pogi, sabi ni Catherine kay Clinton, na nagpangiti nang makalapit siya. So, nagagwapuhan ka rin pala sa akin, tanong ni Clinton ng pilyo. Pogi ka kaya, sagot ni Catherine. Oo, kaya. Sige na, mag-deliver ka na, tugon nito. Napansin ni Clinton ang kanyang malamyos na ikinasaya. Hala siya. Bakit ka nagmo-dance diyan? Tanong ni Catherine. Sabi mo kasi Pogi. Kaya sinayawan kita, sagot ni Clinton na may biro. Trending yon sa Sokmd. Sira ulo. Ang sabi ko gwapo ka, tapos magtrabaho ka na, napapanganganglitan niya nito. Ganun ba? Sorry, sagot ni Clinton na nakangiti. Buong biyahe, nakangiti si Clinton. Kinilig pa ang babae sa pinagbagsakan nila ng graba at semento dahil sa kanyang ngiti. Iba yung ngiti natin, boss Hulaan kong dahil yan kay Ma'am Catherine, bulalas ni Kyle, ang pahinante ni Clinton. Naku, boss, mabibigo ka kay Ma'am Catherine dahil may nobyo na yun, sagot ni Kyle, na nagdulog kay Clinton na muntik nang masubsob sa truck. Matagal na ba sila? Seryosong tanong ni Clinton. Matagal-tagal na rin. Kasal na nga lang ang hinihintay ni Ma'am Kat, sagot ni Kyle. Nadinig ko kasi sila Kira, at Ma'am na nag-uusap na ibibigay lang daw ni Ma'am ang bataan niya kapag kinasal na sila. Hindi ko alam na marits ka pala, sagot ni Clinton habang nagmaniho. Wala siyang plano na sumuko lalo na, at hindi pa nakatali ang babaeng gusto niya. Natapos ang araw na nag-isip si Clinton kung paano mapapaalis ang pesteng nobyo ni Catherine. Pagkatapos magluto, may kumatok sa kanyang pintuan. Bati niya kay Catherine na may dalang Tupperware. Sumobra kasi yung niluto ko, kaya naisipan kong dalhan ka, sabi ni Catherine. Salamat dito. Saktong-sakto lang dahil kaluluto ko lang ng kanin. Pasok ka, paanyaya ni Clinton. Ngunit tumanggi si Catherine dahil may pupuntahan pa siya. Ganun ba? O sige, salamat, sagot ni Catherine bago nagpaalam. Inihatid ni Clinton ang tingin kay Catherine hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Isinarado niya ang pinto at nagtungo sa hapag.
Sa unang tikim ng ulam, napapikit siya dahil sa sarap. Housewife material nga siyang talaga, nakangiti niyang sambit, at hindi niya namalayang naubos na pala ang dinala sa kanya ng babae. Samantala, excited na bumaba si Catherine ng tricycle sa harapan ng bahay ng kanyang nobyo. Bit-bit ang niluto niyang ulam. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto at pinagbuksan siya nito. Bebe, nagulat ang lalaki nang makita siya. Oo, bakit parang gulat na gulat ka na makita ako? Bawal na ba akong pumunta rito? Tanong ni Catherine na may tono ng tampo. Hindi naman. Nabigla lang ako. Halika, tuloy ka na, sagot ni Andrew, na tila napipilitan. Napansin ito ni Catherine ngunit hindi siya nagtanong pa. Nagdungo si Catherine sa hapag upang ihanda ang pagkaing dala. Ngunit nagtataka siya nang makitang may 2 pares ng plato sa lamesa. May kasama ka ba rito, bebe? Umuwi na ba si Tita Marina? Tanong niya. Wala akong kasama rito. Kay Pereng Jude yan. Kumain siya kanina, mabilis na sagot ni Andrew, na pinaniwalaan naman ni Catherine. Sayang naman tong hinanda ko. Sige, ako na lang ang kakain, sabi ni Catherine na tinanguan ni Andrew. Sandali lang, magdadamit lang ako at sasabayan na kita. Paalam ni Andrew, na agad nagtungo sa kanyang silid. Dito, ginigising niya si Laura, ang isa pa niyang nobya. Huwag na muna, nasa baba si Catherine, sabi ni Andrew, ngunit tumanggi si Laura na umalis. Okay, fine. Pero dito ka lang ha, kondisyon ni Andrew. Sagot ni Laura na nahiga uli. Pagkatapos magbihis, bumaba si Andrew at hinalikan si Catherine sa pisngi. Pasensya na babe, medyo natagalan, sabi niya. Ang sarap mo talagang magluto, bebe, biro ni Andrew, na ikinapula ang pisngi ni Catherine. Damihan mo ang kain mo para magkalaman-laman ka, dagdag pa niya. Kailan mo ba talaga planong isuko sa akin yan? Tanong ni Andrew, na ikinagulat ni Catherine. Kapag kinasal na tayo, saka ko lamang to ibibigay sa'yo, paliwanag ni Catherine. Matagal na tayong nag-usap tungkol dito, bebe, sagot ni Andrew na hindi na nagpatuloy sa usapan. Natapos silang kumain na hindi nag-usap. Sinabi ni Catherine na sasamahan niya si Andrew sa pagtulog, ngunit mariin itong tinanggihan. Bagsak ang balikat ni Catherine nang umuwi, nalulumbay sa katahimikan. Naalala niya ang kanyang ina na pumanaw, dahil sa breast cancer, nang siya'y 20 anyos pa lamang. 4 na taon pa lamang ang lumipas, at ang ama niya naman ang namaalam dulot rin ng sakit nito. Ipinatong niya sa lamesa ang shoulder bag. Matapos roon kumuha ng pera. Bibili siya ng inumin na siyang tutulong sa kanya, para maibsan ng kalungkutang bumabalot sa kanya, sa mga sandaling to. Magiinom ka, boses, yon na nagmumula sa kanyang likuran. Liningon niya ang lalaki, saka pilit ritong ngumiti. Gusto mo rin bang uminom? Imbes na sumagot ay inaya niya na lamang ang lalaki. Hindi ako pala inom pero para sa'yo sasamahan kita, dahil ayokong maramdaman mo ang pagigiging mag-isa. Sa sinabi nito'y nakaramdam siya ng saya. May dahilan ba ang paglalasing mong to? Tanong niya nang sinimulan niya ng pagsasalin sa kanilang mga baso na binili nitong alak, matapos nilang maisaayos ang inumin pati na ang sisig na pulutan na madali ang niluto ni Catherine. Nalulungkot kasi ako, Clinton Nakikita mo naman siguro na mag-isa na lang ako. Yung nobyo ko naman nagtatampo sa akin. Malungkot na pura niya, at saka tinungga ang gin, at pagkatapos ay nagsalin ulik at mabilis niyong ininom. Dahan-dahan ka lang at baka malasing ka. Masakit sa ulo ang hangover, pagpapaalala niya rito ngunit ngumiti lamang sa kanya ang babae. Half day lang naman tayo bukas dahil linggo kaya huwag mong problemahin. Yung hangover na yan, anya. Inumin mo na rin yang gin mo. Turo nito sa shot glass na hindi pa rin ito tinutungga. Sinunod naman ni Clinton ang sinabi nito. Tinungga niya ang inuming bago sa panlasa niya. Whiskey lamang kasi ang iniinom niya, kaya naman ang gumuhit sa lalamunan niya, ang ginay mariin siyang napapikit ngunit agad ring napamulat ng tawanan siya ni Catherine. Halatang halata na hindi ka sanay uminom Bibihira ng lalaking katulad mo Good for you, malusog pa ang atay mo. Sa akin kasi baka nangingitim na dahil sa gabi-gabi kong pagtungga. Anya't sa kamuling tinungga ang alak. Itong inumin lang kasi na, nagpapatulog sa akin Hirap kasi akong makatulog dahil sa insomnia ko. Pagtatapat niya at muli sanang tutunggain ng ginang pigilan na siya ni Clinton. Tama na yan. Hindi mo kailangang sandalan ng alak. Pwede mo akong sandalan. Pwede mo akong sabihan ng mga mabibigat mong dinadala. Sasamahan kita, Catherine. Hindi mo kailangang maramdaman ang pagiging mag-isa, dahil palagi na kitang sasamahan. Itinabi niya ang baso pati na ang bote sa kanya. Isinandal ang ulo ni ito sa kanyang balikat. Matulog ka na.
Babantayan kita at hindi ako aalis, magtiwala ka. Wala akong gagawin sa iyong masama, masuyo niyang sabi na nagpangiti naman sa babae. Ipinikit ni Catherine ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kamay nitong ipinatong sa balikat niya. Ngunit wala siyang naramdamang pagtutol doon. Unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Salamat, Clinton, mahina niyang sambit hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. Hindi mo deserve ang malbasurang pagtrato ng bulakbol na engineer na yon. Hindi siya ang lalaki para sa'yo, Catherine. Hindi siya ang makakasama mo kundi ako. Sisiguraduhin kong mamumulat ka sa kalokohang ginagawa ng walang hiyang Hakob na yon. Mahina man ngunit may diin niyang sambi. Sinundan niya kasi kanina si Catherine, at kitang-kita niya sa bintana ng silid noong lalaki ang isang babae, na walang saplot. Kitang-kita niya rin kung papaanong ipinagtulakan ng lalaki ang babaeng inaasam-asam niya. Gusto niyang sugurin ang lalaki kanina ngunit pinigilan niya, dahil merong tamang panahon para gawin niya yon. Ipinatong niya ang ulo sa ulo nito, sa kadinampian ng kanyang palad ang malambot nitong pisngi. Maingat niya ring dinampian na magaang nahalik ang noo nito, saka siya pumikit din naman niya, ang pusong pumipintig na malakas. Ang lalim naman ng tama ko sa'yo, ang kanyang isip, habang ang labi niya ay merong nakapaskil na ngiti. Ni hindi niya namalayang tuluyan na rin pala siyang nakatulog. Kinaumagahan ay naunang nagmulat ng mata si Catherine. Nagulat siya sa posisyon nila ni Clinton, ngunit sinarili niya ang pagkabigla, upang hindi maistorbo ang tulog nito. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata nang gumalaw ito. Umakto siyang tulog hanggang sa maramdaman niya ang pag-alis ng ulo nitong nakapatong sa kanya. Naramdaman niya rin ang titig nito sa kanya. Gusto niya nang imulat ang kanyang mga mata ngunit tila pinipigilan siya ng isang bahagi ng kanyang isip. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pagtutulog-tulugan hanggang sa maramdaman niya ang mainit na hininga malapit sa kanyang noo. Napalunok na lamang siya nang dumampi ang malambot nitong labi sa kanyang noo. Good morning MY Sunshine. I know that you're already awake before I opened my eyes. So better open it kung ayaw mong labi mo na ang sunod kong dampian. Pause ang boses niyang sabi, sa babaeng agad-agad namang nagmulat ng mga mata. Napangiti siya lalo, dahil sa namumula na ito, at hindi magawang tumingin sa kanya ng diretso. Good morning MY Sunshine, bati niya ulit dito. Good morning din, uwi ka na dahil may pasok pa ngayon. Mabilis niyang sabit saka dali-daling iniwan ito sa salas, at nagmamadaling kumasok sa sarili niyang silid, habang hawak ang dibdib niyang tila nakikipagkarera. Ngiting tagumpay namang tumayo si Clinton. Nagpaalam pa siya sa tono na medyo malakas para marinig siya nito, bago siya tuluyang umalis. Naghanda muna siya ng agahan pagkarating sa inuupahang silid. Matapos ay sisipol-sipol niyang binuksan ang gripo, at na mapuno ay naligo na siya. Minadali niya ang pagkilos dahil excited na siyang makitang muli ang inaasam na dalaga. Handa na sana siya sa paggayak ng tumunog ang cellphone niyang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Sam, bakit? Bungad niyang tanong sa kapatid nang sagutin ang tawag nito. Anong katarantaduhan na naman ang pinagagagawa mo diyan Clinton? Nailayo niya sa tenga ang cellphone, dahil sa lakas ng boses ng kanyang ama. Naiimagin niya ang mukha nitong nanggagalaiti sa sobrang gali. Ngunit wala siyang pakialam sa galit nito. Kahit itakwil siya nito'y wala rin siyang pakialam. I'm just having some fun saka ano pa bang bago. Lahat naman ng gawin ko, katarantaduhan lang para sa inyo. I'm always a failure to you. Walang kaabog-abog niyang tugon sa ama nang ibalik sa tenga ang cellphone niya. How dare you talk to your father like that? I'm warning you young man. Bumalik ka rito kung ayaw mong sirain kung buhay ng babaeng kinababaliwan mo. Banta nitong nagpaliyab kay Clinton. Kantiin niyo ng lahat, huwag lang si Catherine. I love her, she's my happiness and my everything. Kaya't oras na ginalaw niyo siya hindi niyo rin magugustuhan ang ibabalik kong ganti. Nagbabaga ang kanyang mga mata habang ang kanyang kamay ay kuyom na kuyom sa labis na gali. Huwag mo akong hinahamon. Yun lang at binaba na ni Mr. Albert Bautista ang linya. Naibitaw niya na malakas ang cellphone sa pader sa labis na galit para sa ama. Nagkapira-piraso yon sa sobrang lakas ng impact. Napahilamos siya at saka pabagsak na naupo sa sofa. Hindi siya natatakot sa banta ng kanyang ama ngunit natatakot siya sa maaaring mangyari sa babaeng mahal niya. Bumuga siya ng hangin ng ilang ulit bago tumayo. Hindi siya maaaring magpaapekto ngunit hindi rin siya maaaring magpakampante. Kilala niya ang ama, kapag nagbitaw ito ng banta ay talagang ginagawa nito, kahit na meron pang madadamay na ibang tao. Sa huling pagkakataon ay bumuga siya ng hangin, bago tuluyang lumabas ng inuupahang silid. Diretso lamang ang lakad niya nang ang tumawid sa kalsada. Lete kayata pogi. Punan ni Kira ng daanan siya ni Clinton. Napasarap ang tulog ko eh. May kaltas ba kapag lete? Pabiro niyang tanong.
Hindi ako nangangalat ng sahod, sabat ni Catherine na ikinangiti naman kaagad ni Clinton. Good morning ma'am. Sinaluduhan niya ito ng madalian, sabay pikit ng isa niyang mata rito. Nakatulog ka po ba ma'am Catherine kagabi ng mahimbing? Ngising dugtong niya pan ngunit inihirapan lamang siya nito, at saka tinalikuran. Ang kute mo ma'am, ang sarap mong iuwi, banat niyang ikinatili ni Kira, dahil kanina pa itong kinikilig sa kanilang dalawa. Manahimik ka nga riyan Kira, para kang inahing manok na sinasakal. Sita niya sa dalagang tinawanan lamang nito, lalo na nang makita ang magkabilaan niyang pisngi na mumula. Magtrabaho ka na down sa likod, masungit niyang mando kay Clinton. Yes ma'am, sagot niya. Good morning ulit ma'am. Pahabol niya pa bago tuluyang pumunta sa likod. Iling-iling namang napaupo sa silya si Catherine. Loko-lokong lalaki, nasambit na lamang niya. Guwapong loko-loko nun ma'am, banat panikira na ninusuan lamang niya. Ang daldal mo, isusumbong kita kay Fred niyan ha. Natutulala ka down sa lokong yon. Pananakot niya ritong agad namang tumalab, dahil tumigil na agad ito. Sunod-sunod nang nagsulputan ng mga Samtomers, kaya't naging busi na silang lahat. Hanggang tanghali lang silang magbubukas, kaya pagsapit ng 11:30 ay nagsara na sila. Ibinigay na rin ni Catherine ang sahod ng mga empleyado niya, kabilang na rin si Clinton. Lingguhan kasi siya kung magpasahod. Hindi ka pa ba uwi? Nakauwi na silang lahat ikaw na lang ang naririto. May kailangan ka ba? Kulang ba ang binigay ko sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong. Pero mamaya pa kapag pumayag ka ng sumabay sa akin na kumain diyan sa malapit na karinderya, iminwestro pa ng kanyang nguso ang sinasabi niyang kainan. Nagluto ako kaya ikaw na lang. Mabilis niyang sagot Makikikain na lang ako malawak ang ngiti niyang sabi na ikinataas ng kilay ni Catherine. Pwede ka namang makikain, pero bilisan mo lang dahil pupunta ako kay Andrew, para sabay kaming mananghalian. Pangungondisyon niyang sunod-sunod naman itong tinanguan. Alika na sa loob, ayaan niya rito. Anong tawag dito? Bakit parang nilagyan ng food color ang manok? Inusenteng tanong ni Clinton sa inihaing pagkain sa kanya ni Catherine. Chicken kuransyo nga. Ganun ba chicken curry, palang tawag dito, kakamot-kamot sa ulo niyang sambit, saka sinimulang kainin ang inihain nito sa kanya. Hindi ka ba kakain? Tanong niyang binabagalan ng kilos pati na ang kanyang pagkain. Doon nga ako sa bahay ng nobyo ko kakain kaya kung pwede pakibilisan, dahil nakakaabala ka na. Naiinis yang ang sabi, habang panay ang tingin sa suot na relo malapit na maglabindalawa. Bilisan mo namang kumain Clinton. Pag-aapuran niya ngunit mas lalo naman itong binagalan ng pagkain. Nananadya ka ba? Pikon niyang tanong ngunit inosente, lamang itong umiling sa kanya, kaya't nanlalaki na lamang ang ilong niyang kinalma ang sarili. Aalis na ako ha, bahala ka kung anong gusto mong gawin dito sa bahay, basta siguraduhin mong kapag aalis ka na ay isasarado, at ilalok mo ang pinto o kay sige na be. Hinirap pa niya pa ito bago tuluyang tinalikuran. Huwag mo siyang nang abisuhan na pupunta ka, para naman masurpresa siya malaman niyang. Pahabol rito nang lalabas na ito ng pinto, na hindi man lang siya pinansin ni Catherine, at agad nang nagpara ng tricycle na makalabas sa kanilang bakuran. Pag-aalis naman ni Catherine ay binilisan na ni Clinton ang kanyang pagkain. Kailangan niya kasing sundan ang babae. Dahil baka matuklasan na nito ang kalokohan ng nobyo nito. Kailangan niya mabigwasan ang pagmumukha ni Andrew, kapag nangyaring nabuko na nga ito ni Catherine. Mabilis siyang nagpara ng tricycle at sinabi sa driver ang lugar kung saan siya paroroon. Sa kabilang dako naman ay kunot noong nakatingin si Catherine sa paris ng sandals, na nasa labas ng bahay ng kanyang nobyo. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya't dahan-dahan siyang pumasok at doon ay lantaran niyang nakikita ang makamundong pagsasalo ng nobyo niya, pati na ang babaeng kaisa nito. Gusto niyang sugurin ang lalaki, at pagsasampalin ngunit tila napako na ang kanyang mga mata sa kinatatayuan. Napakasagana na rin ng luhang kumakawala mula sa kanyang mga mata. Natutop niya ang bibig nang tuluyang bumaon ang lalaking akala niya, kanya lamang sa babaeng ito, hanggang sa nabitawan niya ang dalang ulam. Catherine, agad na lumayo si Andrew kay Laura, at dali-daling sinuot ang nagkalat niyang saplot sa sahig. Bebe, let me explain inakit niya ako, kaya ito nangyari so sorry ikaw lang ang mahal ko maniwala ka. Sunod-sunod niyang sabi ngunit isang malutong na sampal lamang ang natanggap niya mula sa nobya nang makalapit siya rito. Bakit mo nagawang lokohin ako Andrew? Minahal kita ng buon ngunit bakit mo nagawang gaguhin ako? 2 taon na tayo 2 taon Andrew. Puno ng sakit niyang sumbat. Hindi mo kasi naibibigay ang pangangailangan ko, kaya ako naghanap ng iba. Nakayuko at matapat niyang sagot na mapait na manginis ihan ni Catherine. Hayop ka. Ang kati mo napakawalang hiya mo. Sinayang mo lang ang lahat ang dami-dami nating pangarap pa sa futuro natin ngunit,
Dahil lamang diyan sa kalibugan mo nasira ng lahat na ibibigay niya, balahat ng pangangailangan mo, hapes malaya ka ng gawin ang ikakaligaya ng lintik mong batuta na namukhang tuotpik. Puno ng sakit niyang sambit saka ito tinalikuran, at patakbong lumabas na hindi niya namalayan si Clinton na nasa gilid lamang. Susunod ako Catherine ngunit bago yun babasagin ko muna mukha ng sira ulong Jacob na ito. Sambit niya at agadang pumasok sa loob ng bahay ni Jacob. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Maangas na tanong ni Andreu sa lalaking hindi pamilyar sa kanya. Hindi mo naman kailangang malaman pa kung sino ako. Narito lang naman ako, para sirain niyang mukha mo na puro lang naman gawa ng siyensya. May diin niyang sambit at agad-agad itong sinugot. Buong lakas niyang pinadapo sa pisingin nito ang kanyang kamao, na siyang ikinatumba nito. Hindi pa siya nakontento at inulit pa ng inulik ang pagpapakawala rito ng malalakas niyang suntok. Tumigil lamang siya sa pambubugbog sa lalaki nang mawalan na ito ng malay. Tumayo siya at binalingan ng umiiyak sa isang sulok na babae. Habang balot ang katawan nito ng kurtinang hindi gaanong kakapalan, kaya't kita ang lawlaw nitong hinaharap pati na ang madamo nitong gitna. Niwalakala sa kalingkingan ni Catherine, I wonder kung ilan na ba ang lumamas diyan sa lawlaw mong dibdib, at kung ilang batuta na bang pumasok sa kuweba mong maluwag. Panunuyan nito na ikinang isilamang nito. Pinulot niya ang damit sa sahig saka iyon pinuna sa puno ng dugo niyang kamao, at pagkatapos ay lumabas na siya, at agad nagpara ng tricycle. Malayo pa lamang ang sinasakyang tricycle ni Clinton sa bahay, at sa hardware ni Catherine, ay tanaw na niya ang kaguluhang nagagana. Kuya bilisan mo man doon niya sa driver, na agad naman itong sinunod. What the hell is happening here? Dumagundong ang boses niya, pagkababa ng tricycle, sa mismong tapat ng tindahan. Nakuyom niya rin ng kamao, dahil sinira ng mga tauhan ng daddy niya ang tindahan ni Catherine, pati na ang mga paninda. Pinagsisira rin siniguro. Talagang wala na mapapakinabangan, old man nanlilisik ang kanyang mga mata na matanaw ang amang hawak sa braso ang babaeng mahal niya na mugtong-mugto na ang mga mata sa labis na pag-iyak nito. Tumakbo siya papalapit sa mga ito ngunit hindi pa siya tuluyang nakakalapit nang harangin siya ng 4 na tauhan ng kanyang ama. Hinanda niya ang sarili para labanan ng 4 na lalaking hindi nalalayo ang taas at laki ng katawan sa kanya. Isa-isa niyang nilabanan ang mga ito, hanggang sa matagumpay niyang mapatumba ang 4 na tauhan ng kanyang ama. What have you done, John? Sige, Bautista, halos umusok ang ilong niya sa labis na galit. Para sa ama nais niyang lapitan ng mahal ng patuloy sa paghigbi, nang mapatigil siya. Dahil sa paglabas ng baril ng kanyang ama, at walang ano-anong itinutok yun mismo sa sentido ni Catherine. Clinton, natatakot ako. Nanginginig at basag na ang boses niya nang salubungin ng mga mata ng lalaking hindi niya inakalang anak pala ng makapangyarihang tao. Ayoko pang mamatay, takot na takot niyang pagsambi. Dad, please tama na. Nanghihina niyang pakiusap sa ama, habang unti-unting lumalapit sa takot na takot niya nang mahal gusto niyang yakapin at pawiin ang takot nito. Wala rin siyang takot sa mga balang pinapakawalan ng ama niya. Kapag hahakbang siya, di bal na malumpo siya, basta't maalo niya lamang ang babaeng mahal na mahal niya. Tumigil ka na, itigil mo na ang kahibangang to Clinton, pagbabanta ni Mr. Albert Bautista ngunit tila bingi ang kanyang anak, at patuloy na humahakbang palapit, kaya't wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi ang tuluyan patamaan ng paa nito. Natigil siya sa paghakbang ng bumaon sa laman ng paa niya, ang bala mula sa baril ng kanyang ama. Puno ng hinanakit niya itong tinitignan, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Napakasama mong ama, ngayon na lang ulit ako, nakaramdam ng ligaya magmula na mawala si Mumi. Alam mo ba yun? Tapos hahadlangan mo pa, anong klase ka bang ama? Panunumbat niya sa puntong yun, ay nawalan na ng malay si Catherine. Hirap man dahil sa tama ay dinaluhan ito ni Clinton. Hindi naman mapigilang maawa ni Mr. Albert Bautista, kaya't sumenya siya sa mga tauhang tulungan ng dalawa. Dalhin niyo sila sa ospital. Utos niya sa mga tauhan, at agad nang tumalikod, kasama pang iba pa niyang tauhan ni hindi niya nalingon pa ang panganay na anak. Mabilis namang nadala sa malapit na ospital ang dalawa. Idiniretso agad sa si Clinton, dahil kailangang matanggal ang balang bumaon sa kanyang mga paa. Habang si Catherine naman ay unti-unti nang nagkakamalay. Nasaan ako? Si Clinton, asan si Clinton? Nag-hysterical niyang tanong nang bumalik sa isipan ng mga nangyari, bago siya nawalan ng malay. Huminahon lamang po kayo, miss. Nasa air na po yung kasama niyo, at kasalukuyang tinatanggal ang balang bumaon sa kanya saan ng doktor, na ikinatuwa ni Catherine. Diyos ko, huwag niyo po siyang pababayaan. Usal niya habang tahimik na tumatangis. Alalang-alala siya. Para kay Clinton, hindi niya maipaliwanag yung takot na nararamdaman niya nang makitang bumaon ang bala ng ama nito rito. Gusto niyang humiyaw, para sitahin ng ama nito, ngunit hindi niya magawa dulot ng sobra-sobrang takot. Dos,
Dalhin niyo po ako kay Clinton, gusto ko po siyang makita at makausap-pakiusap. Tumango naman ang doktor sa kanito, inutusan ng nurse na kumuha ng wheelchair. Samantala kapapasok lamang kay Clinton sa ICU, wala siyang malay, dahil sa gamot na itinurok sa kanya, para lamang kumalma at makatulog siya nung mga oras na tinatanggal ang bala sa kanyang paa. Nais niya, kasing alamin muna ang kalagayan ni Catherine, bago ng mga doktor tanggalin ang bala sa kanyang paa. Pagkahabag naman ang namutawi, kay Catherine pagkapasok sa silid ng ICU, matapos makita sa gitna ang walang malay na lalaki. Clinton, ayos ka lang ba? Gusto niyang kalt ka ng sarili. Dahil sa katanungang lumabas sa kanyang bibigay yung nakikita niya namang hindi ito okay. Gumising ka na diyan please eh. Inabot niya ang palad nito at saka yung dinala sa kanyang pisngi. Huwag namang pati ikaw mawawala pa sa akin. Espesyal ka na sa akin Clinton, kaya please gumising ka na diyan. Paus na paus niya ngunit pinipilit paano ko pa rin masabi, yon dahil sa pag-asang may rinig niya ako. Damayan mo ako, tulungan mo ako. Yung tindahan ko, kailangan pa nating ayusin. Dahil may mga tao akong kailangang pasahurin. Kailangan nila ng pulong ko. Si Kira, may sakit ang nanay niya. Si Mark naman, may 4 na anak na pinapaaral. Habang si Kyle ay isang working student, kaya hindi po pwedeng hindi ko maitayo muli ang hardware ko. Napapasigaw niya. Unti-unti namang nagmulat ang kanyang mga mata si Clinton nang marinig ang mumunting hikbi ng babaeng mahal niya. Tahan na, MY Sunshine. Paus ang boses na sambit nito. Agad namang nagpunas ng luha si Catherine gamit ang likod ng kanyang palad, habang ang sipon niya ay basta na lang niyang isiningit sa laylayan ng damit niya. Palihim na lamang na natawa si Clinton sa ginawa ng dalaga. Salamat naman at nagkamalay ka na. Sa huling pagpatak ng kanyang luha, palad na ni Clinton ang pumawi sa yon. Tahan na. Hindi natin sila pababayaan. Okay. Tutulong ako, pangako yan. May ngiti sa labi niyang wika, saka hinaplos ang pisngi nito. Patawad, Kath. Atawad sa mga nangyari. Huwag mo sana akong kamuhian, dahil hindi ko kiraanin. Mahal kita, Catherine, buong pusong pagtatapat niya sa kanyang damdamin na ikinagulat naman ng babae. Natamem siya at hindi alam ang sasabihin. Nanatili lamang na magkatagpo ang kanilang mga mata, hanggang sa dahan-dahang bumangon si Clinton, at unti-unting inabot ang labi nito. Masuyo ang iginawad niyang halik. Ngunit hindi naman, yun nagtagal, dahil tinulak siya ng marahan ni Catherine. Huwag mo naman akong madaliin. Kagagaling ko lang sa breakup eh. Nakayukong wika niyang ikinangiti naman ni Clinton. Pasensya na. Nadala lang, napapakamot sa batok niyang paumanhin dito. Pwede payakap na lang. Sa yakap mo kasi ako huhugot ng lakas. Anya na agad namang pinaunlakan ni Catherine. Thank you, MY Sunshine. Mahina niyang sabit sa karito yumakap ng mahigpit. Naghiwalay lamang sila nang dumating ang mga kasamahan nila sa hardware. Napapangiti na lamang ang dalawa, dahil sa paulit-ulit na tanong nila Kira, Mark, at Kyle sa kanila kung ayos na bang talaga sila. Inabot din ng 3 araw, bago pinalabas ng ospital si Clinton. Pagka-uwi nila ay wala silang sinayang na oras sa paglilinis ng mga nasira, at nagkalat na kagamitan, at produktong hindi na mapapakinabangan pa. Gamit ang perang dala ni Clinton, ay nagtulong-tulong silang muling patayo ang hardware ni Catherine. Kung dati ay Zamora's Hardware ang pangalan ng hardware ni Catherine, ngayon ay Cathy Clint na. Ayon din sa kagustuhan ni Catherine, na paghaluin ang pangalan nila ni Clinton. 1 buwan rin ang ginugol nila sa pagkukumpuni, bago tuluyang naipatayo ang hardware ni Catherine. Maluha-luha pang dalaga, habang pinagmamasdan niyang mas malaki na kumpara sa dati. Next project ay ang panliligaw ko naman. Anya habang nasa likuran siya ni Catherine, na emosyonal na pinagmamasdan ang nabuo na muli nitong tindahan. Agad namang humarap sa kanya at mahigpit na yumaka. Salamat ng marami, Clinton. Hindi mo lang alam kung gaano mo akong napasaya. Madamdaming sambit nito na nagpangiti kay Clinton. Walang anuman. Masaya ako dahil nagawa kitang pasayahin kahit na simpleng bagay na ito. Wika nito na iniling ng babae ngunit nanatili nakayakap sa kanya. Hindi ito simpleng bagay lang para sa akin, Clinton. Napakalaki ng ginawa mong tulong na ito para sa akin, sa amin. Mula pa sa lolo ko ang hardware na ito, kaya't napaka-importante ng Cathy Clean para sa akin. Kaya sobrang thank you. Hinigpitan pa niya ang yakap rito sa labis na gala. So, pwede na rin siguro kitang ligawan. Anya na sinagot naman ito ng isang tipid na tango. Really? Gulat at hindi makapaniwalang pinaharap niya ito sa kanya. Naman, pero asahan mo nang hindi magiging madali ang lahat. Okay, ngiting sambit niyang ikinangiti na malawak ni Clinton. Napasuntok pa ito sa hangin sa sobrang tuwa na animoy sinagot na siya. Ang naman ng reaksyon mo. Inapayagan pa lang naman kitang manligaw sa akin,
pero ang saya mo abot hanggang langit na, natatawa niyang sabi rito. Para mo na rin kasi akong sinagot, anya na may ngiti sa mga labi. Sira, manligaw ka palang ano. Alam ko. Muli silang nagyakap ngunit daglian lamang dahil marami na ulik ang samtomers nila. Mga bandang 10 oras ng umaga ay nagpaalam na muna sila Clinton at Catherine sa mga kasamahan dahil magtutulungan pa sila sa paghahanda ng pananghalian. Idineklara kasi ni Catherine na sasagutin niya ang pananghalian ng mga tauhan niya para naman hindi na mamasahe ang mga ito pauwi sa kanya-kanyang mga tahanan. Sa kanilang paghahanda ay hindi nawala ang kulitan, tawanan at asaran. Tikman mo nga ito, Clinton, kung okay na ang lasa, anya sa huling putahing niluto nila. Lumapit naman agad si Clinton hawak ang isang kutsarita, saka kumuha ng sabaw saka iyon tinikman. Tila siyang kinilig, dahil sa nanunuot na asim ng sinigang na niluto nito. Masarap, nag-thumbs up siya sabay ngiti na naman sa kanya ang babae, at agad na nakisuyo. Tanggalin na sa kalan, yung kaldero. Dadalhin na lang ba natin, pagkain nila sa tindahan? Tanong niyang tinanguan naman agad ni Catherine. Ako na lang ang magdadala nitong ulam at kanin, pagbipresenta niya. Sige, tinapunan niya lamang ng dagli ang tingin si Clinton, dahil busi siya sa tinitimplang juice. Grabe naman, pahanda niyo sa amin, Ma'am Catherine. Nakapantulog ng laway bulalas ni Mark matapos itong maghugas ng kamay. Nga, Ma'am Kath. Salamat sa malapiestang pagkain ha. Segunda naman ni Kira at Kyle. Deserve nyo, to dahil mga masisipag kayong lahat. O siya, magsikain na tayo't magpakabusog. Kailangan maubos natin lahat ha. Wika niyang may ngiti sa labi. Sinuliapan pa niya pa si Clinton na nasa kanyang tabi. At masuyo itong ginantihan na matamis ng ngiti. Kain na rin tayo, pag-aaya niya rito. Maupo ka na, Your Highness, at nang mapagsilbihan ka na ng gwapo mong hari. Kinindatan niya ito bago kumuha ng 2 plato. Palihim namang nasapo ni Catherine ang kanyang pisngi na nag-init. Lantaran pala siya kung manligaw, sa isip-isip niya. Salamat, ngiting sambit niya nang ibigay na nito sa kanya ang platong nilagyan nito ng pagkain. Welcome. Muli ay kinindatan niya ito. Naupo na rin siya sa tabi nito at natutuwa sa mga kasamahang inaasar sila na kesyo. Huwag na raw nilang patagalin. Hindi kailangang madaliin ang lahat, Mark. Kailangan kong paghirapan ang magiging premyo ko. Ngiting patol niya sa pagbira ng mga ito. Sumang-ayon naman ang lalaki sa kanya. Panay pa rin ang biruan nilang lahat habang kumakain. Nang matapos ay sina Clinton at Catherine na rin ang nagligpit. Dahil may mga mamimili ng kailangang asikasuhin ng mga tauhan nila. Ano kaya kung mag-set tayo ng outing sa kanilang lahat? Triat natin sila sa isang beach kasama ang pamilya nila. Once a year nating gawin, to all summer na susunod. Suhestyon ni Clinton nang magsarado na sila ng tindahan. Noon ko pa talagang gustong gawin. Yan, kaso hindi ko lang talaga nabibigyan ng oras at panahon. Pero ngayong narito ka na, pwedeng-pwede na. Basta't matulungan tayo Palagi mo akong katulong sa lahat ng bagay. Sunshine, ngiting sambit niya na ikinangiti rin nito dito. Dito ka na lang maghapunan, para naman may kasabay ulit ako. Gusto ko yan. Kung gusto mo rin dito na ako titira, para palagi kang may kasama. Sira. Hindi pwede no, namumula niyang sambit sa karito nag-iwas ng tingin. Saka na pag sinagot na kita. Tumakbo siya papasok matapos niyang sabihin yon. Wagas naman ang pagkakangiti ni Clinton. Kinikilig rin siya, hanggang sa tuluyan na rin niyang ihakbang ang kanyang mga paa, para sundan ang reyna niya. Ano palang ihahanda mo ngayong gabi? Tanong niya nang makalapit siya rito. Car, di ba favorite mo yon? Tumango siya bilang tugon at dahan-dahang inyakap ang sarili mula sa likod nito. Clinton, ano bang ginagawa mo? Let's stay like this for a while, Sunshine. Gusto kitang yakapin ng mahigpit. Isinandal niya ang baba sa lig nitong ikinasanghaap ni Catherine. Hindi mo kailangang kabahan, Sunshine, dahil wala naman akong gagawin na hindi mo magugustuhan. Behave akong manliligaw, promise. Pagpapangaak niya bago tuluyang idinikik ang sarili rito. Ang sarap lang ang feeling ng ganito, kayakap ko ang babaeng gusto ko. Pakiramdam ko pag-aari na kita, dugtong niya pa sa mahinang tono. Hindi naman magkamayaw ang puso ni Catherine, para na yung lalabas. Kumalas lamang ito nang merong kumatok. Ako na lamang ang magbubukas. Anitong tinanguan niya na lamang sa kalamang kumalma ang puso niya ng tuluyan na itong makaalis. Sam, ano na parito ka? Kunot ang noong tanong niya sa kapatid na ang mapagbuksan niya ito. Si Dad, wala na siya, Clinton. Sumabog ang sinasakyan niyang eroplano, habang papunta siya ng France. I need your help, bro. Hindi ko kaya mag-isa. Imporma nitong nagpabigay Clinton, hindi siya makapaniwala.
Naging masama man sa kanyang ama ngunit ama niya pa rin ito at mahal niya ito. Nasaan ang katawan ni Dad? Tila may bumabara sa lalamunan niya sa naging tanong niyang yon. Umiling si Sam kasabay ng pagtulo ng luha nito. Abuat ang relo na lang ni Daddy nakuha ng mga otoridad. Nanlulumo namang napasandal sa gilid ng pintuan si Clinton. Hindi niya lubusang maisip na sa ganito lamang magtatapos ang buhay ng kanyang ama. Hintayin mo ako rito. Magpapaalam lang ako saglit at sabay tayong babalik na Maynila. Sambit niya na tinanguan lamang ng kapatid niya. Huminga siya ng malalim bago nagtungo sa kusina. Catherine, tawag niya rito. Oh, sino yung dumating? Nakangiti niyang tanong ng lingunin nito, ngunit agad ring nawala ang ngiti niya sa labi na makita ang kalungkutan sa mukha nito. May problema ba? Agad niyang iniwan ang ginagawa para duluhan nito. Hinaplos niya agad ang pisi ni Clinton na merong tumulong luha roon. Bakit gusto niya ring maiyak sa nakikitang emosyon sa mga mata ng lalaking kaharap? Wala na si Dad, wika niya ng kinabigla rin ng dalaga. Mahigpit siya nitong nyakap, kaya't naibsan ng bigat na kanyang nararamdaman. Nasa labas ang kapatid ko at sasama ako sa kanyang pabalik ng Maynila. Hindi man naging mabuti sa akin, sa atin si Dad pero mahal ko siya. Kailangan kami ni Dad. May sunshine, kaya ko alis ngunit pangako babalik ako, at sa pagbalik ko itutuloy natin ang sa atin. Mahal na mahal kita, Victoria Zamora, hinagkan niya ang noon ito. Hihintayin kita. Naluluhang sambit niya na ikinangiti ni Clinton. Sabay na silang gumala sa yakap ng isa't isa. Gustuhin niya mang sagutin ang pagmamahal nito ngunit merong tamang oras para sabihin niya rito ang tunay na nararamdaman. Kasabay ng pag-alis nito ay ang pagtulo ng kanyang luha. Lumipas ang 1 buwan hanggang sa naging 2 buwan nang walang Clinton ang nagpapakita. Namimiss niyo na siya, Maam Ano, ani Kira isang umaga dahil matamlay na naman ang boss nila. Bibihira na lang rin nila itong makita ng ngumiti at bibihira na ring makipagkulitan at biruan sa kanila. Nawala ang sigla nito magmula nang umalis si Clinton. Sobrang Kira. Gustuhin ko mang puntahan siya, pero hindi ko naman alam kung saan. Bukod down ay natatakot din ako, wika niyang nakapangalumbaba. Natatakot ka naman sa Maam? Takang tanong niya. Takot na baka may mahanap na siyang iba. Babaeng hindi pakipot at hindi matagal sumagot ng, at I love you too. Malungkot niyang tugon. Ano ka ba naman Maam? Hindi yun magagawa sa'yo ni Boss Clinton, dahil patay na patay yun sa'yo. Mahal na mahal ka kaya nun. Tiwala lang kasi Maam. Malay mo maimportanteng ginagawa. Alam mo kasi ang mga mayayaman Maam, kapag may nawawala sa isang miyembro ng pamilya, nililipat agad yung yaman at kapangyarihan. Ganun yung napapanood ko sa mga telenovela, saad nitong kinabok. Hininga lamang ni Catherine. Natapos pa ang maghapong walang kabuhay-buhay ang dalaga. Sinabihan niya rin ang mga tauhang huwag na munang pumasok bukas, dahil sa masama ang pakiramdam niya. Sa kabilang dako naman ay abala sa paghahanda sa sarili niya si Clinton. Tapos niya na kasi ang mga kailangang gawin. Naipasa niya na sa pangalan ng kapatid ang pagiging chairman. Natagalan siya sa pagbalik, dahil sa hinanda niyang plano, para sa kanila ni Catherine. Pinasadahan niya ng tingin ang refleksyon sa salamin. Siniguro niyang gwapo siya, pag nakita ng babaeng miss na miss niya na. Bumuga siya ng hangin, bago ibulsa ang maliit na kahong naglalaman ng singsing na iaalok niya sa mahal niya. Hiling niya lang na sana'y pumayag ito sa magiging alok niya. Dahil kapag hindi ay masasayang ang lahat ng hinanda niya. Hey, do you need some help? Nakasandal sa pinto si Sam nang tanungin niyang kapatid. Hindi na kaya ko na ito bro. Salamat, kumpiyansa niyang sagot sa kapatid na ipinagkibit balikat lamang nito. I'll pray for your success plan bro. Ngising sambit niyang tinanguan lamang ni Clinton. I got this bro. Maging alerto ka lang dahil kapag tumawag ako sa'yo, ibig sabihin nun, ay pumayag siya, kaya sabihan mo na agad ang simbahan bill niya. I got you to bro. Iniisip pa niyang sambit bago umalis dahil meron pa siyang tambak na gawain. Masaya siya para sa kapatid. Sana lang magkaroon agad ako ng pamangkin, para naman magkaroon ng tiyanak dito sa bahay. Mahina niyang turan. Samantala pa namang bumagsak sa kama niya si Catherine, saka doon ibinuhos ang emosyong bumalot na naman sa kanya. Miss na niya si Clinton. Sabi babalik din kaagad, pero magpahanggang ngayon wala pa rin. Puno ng pagtatampo niyang sambit. Bitnahinto lamang siya sa pag-emote ng may kumatok. Sino naman kayang taong mang-istorbo sa gitnaan ng gabi? Anya nagpupunas ng luha. Sandali lang naman, inis niyang sigaw. Ang paulit-ulit na kumakatok ang tao na nasa labas. Sino ba? Naputol sa hangin ang dapat niyang sasabihin, nang masilayan ang mukha ng lalaking pinangunguluhan, bulaklak na itinago niya sa likod. Clinton.
Sunod-sunod muling tumulo ang kanyang mga luha. Kinabig naman siya nito sa biwang at mahigpit na nyaka. Akala ko hindi ka nababali. Akala ko naghanap ka na ng iba. Akala ko hindi mo na ako mahal. Sunod-sunod niyang sabi habang umiyak. Pwede ba namang mawawala ang pagmamahal ko sa'yo gayong nakaukit ka na sa puso ko? Mahal kita, Catherine, mahal na mahal kaya tahan na. Pangako kung hindi na ako muling alis pa. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito, saka patuloy na hinahagkan ng noo at buhok nito. Kumala siya upang iabot ang bulaklak na hawak. Lumuhod din siya kaagad matapos nitong tanggapin ang bulaklak, dinukot niya rin sa bulsa ang maliit na kahon saka iyon binuksan at inyalay sa babaeng minamahal. Napangiti siya nang muling tumulo ang luha nito, habang salon ng palad ang bibig. Victoria Zamora, will you accept my love? Would you accept me to be your partner until the rest of our lives? Puno ng pagmamahal niyang tanong rito. Clinton, gusto kong makasama ka hanggang sa huling hininga ko. Gusto kong maging asawa mo, luha ang sagot niya. Wala namang pagsidlan ng tuwang nararamdaman ngayon ni Clinton. Dahil sa wakas ay nakamit niya rin na matagal nang inaasam na sagot mula rito. Unti-unti niyang isinuot sa palasingsingan nito ang binili niyang princess coat na diamond ring matapos. Yon ay tumayo na siya, at may ngiti sa labing pinawi ang mga luhang kumawala sa mata ng babaeng mahal niya. I love you, my sunshine. Mahal din kita, Clinton ko. Puno ng pagmamahal niyang tugon. Tila tumaba ang puso ni Clinton sa narinig. Sobrang saya niya. Unti-unti niyang inilapit ang labi sa noon ito, saka iyon hinagkan inabot rin ng kamay niya ang baba nito, upang magpantay ang kanilang mga mata. Masuyo siyang ngumiti saka muling iniusok. Mahal na mahal kita, bago tuluyang magtagpo ang kanilang mga labi. Gamit ang paa niya, isinara niyang pintot saka binuhat si Catherine patungo sa silid nito. I love you, sambit niya sa pagitan ng kanilang mga halik, habang dahan-dahan niya itong inihiga sa kama. Buong puso niyang ipinaramdam kay Catherine ang pagmamahal niya. Napuno ng mahihina nilang halinghing ang apat na sulok ng silid. Naghiwalay lamang ang kanilang mga katawan nang tuluyang maramdaman ng pagod. Kinaumagahan ay tanghali na silang nagising. Masakit ba? Nasa tono niyang pag-aalala na mapangiwi si Catherine nang subukan nitong bumangon. Ganito pala kapag unang anang ikinangiti ni Clinton. Sa una lang yan, love. Paniniguro niya sabay yakap sa biwang nito. Ang dami mo namang endearment sa akin. Nakangusong reklamo niya. Hindi mo ba gusto? Gusto pero gusto ko isa lang para naman yun din ang tatawag ko sa'yo. Paliwanag niya. O sige, sa love na lang tayo. Para naman palagi mo akong tinatawag na mahal. Namula naman ang magkabilang pisngi niya, hanggang sa pupugin na naman siya ni Clino ng halik-dulot ng panggigigil sa kanya. Matapos maghanda ng pagkain ay pinagsilbihan na ni Clinton si Catherine. Hinintay niya munang makatulog ang babae, para maisagawa ang plano. Nang tuluyang makatulog si Catherine, ay dahan-dahan nang umalis si Clinton. Binalikan niya ang apartment at saka doon, kinuha ang perang itinatago niya sa ilalim ng kama. Asalamat na lamang siyang hindi pinakialaman ng landlady ang silid niya. Nang makuha ang pera ay nagtungo na siya sa mga bahay ng kasama sa trabaho. Sa wakas magiging misis na rin si Maam. Masaya kami para sa inyo, boss. Si Kira yon. Kami rin, boss, masaya kami para sa inyo ni Maam. Best wishes po. Segundo naman nila Kyle at Mark na ikinangiti naman ni Clinton. Maraming salamat sa inyo. Naparito talaga ako, dahil plano kong paunahin na kayo ng Maynila. May hotel na akong pinahanda para sa tutuluyan nyo. May sasakyan na rin na paparating para mahatid kayo sa hotel na sinasabi ko. Mamaya susunod na rin kami at bukas na bukas din magaganap na ang kasal. Salaysay niyang sinang-ayunan naman ang lahat. Bago umalis ay pinaghati-hati niya sa tatlo ang 1,000,000 niyang pera. Para naman merong magamit ang mga ito, na panimula, para sa pinapangarap na negosyo. Maluha-luha ang tatlo sa sobrang saya. Masaya rin si Clinton na nakatulong siya sa kapwa. Pagbalik niya ay nakahinga siya ng maluwag. Dahil mahimbing pa rin ang tulog ng mahal niya. Ipinasya niya na munang maligo, matapos ay binasa niyang bimpo, sa kanilagyan niya ng tubig ang kinuhang plangganita. Maingat niyang pinunasan si Catherine, hanggang sa magmulat na ito. Good afternoon, love. Ngiting bati niya rito, habang pinupunasan ang isa nitong binti. Ngumiti rin naman si Catherine. Naramdaman niya ang pag-init ng pisngi, habang pinagmamasdang mahal niyang pinupunasan siya. Aalis ba tayo, love? Tanong niya na mapansin ang ayos nito. Kailangan na kasi nating bumalik na Maynila, dahil naghihintay na sa atin ang simbahang magiging saksi sa pagmamahalan nating dalawa. Ha, agad-agad, gulat niyang tanong dahil alam niyang hindi madali ang pagsasaayos ng kasal, maraming kailangang lakarin. Yes, isa na rin sa dahilan kaya ako natagalan na makabalik sa'yo, dahil sinasaayos kang kasal natin.
Grabe ka na talaga, love. Sobra mo naman akong pinapasaya. Nanubo ang kanyang mga mata, kaya't agad na binitawan ni Clinton ang bimpo, saka sa kanya lumapit masuyo niya itong nyakap. Lahat gagawin ko basta mapasaya ka lang, mahal na mahal kita, napakasaya ko. Dahil sa wakas ay pumayag ka na maging asawa ko. Halos ipagsigawan ko na nga ang galak na nararamdaman ko. Aso pinipigilan mo ako. Dahil baka isipin ng mga taong malapit sa bahay mo may kasama kang baliw. Natatawa niyang wika na ikinatawa rin ni Catherine. I finally heard your law again, my love. Anas niya at masuyong sinalubong ng labi niya ang malambot at matamis nitong labi. Sa halik na kanilang pinagsasaluhan, ay nadaraan nila roon ng sobrang pagmamahal ni Ao, na nilang tigilan ang labi ng isa't isa, ngunit kailangan pa nilang bumiyahe. Ipagpapatuloy natin to sa mansyon ko, my love. Kinindatan niya ito bago tuluyang tumayo. Siya na rin ang nagsuot ng damit at nang lumabas ay binuhat niya pa ito, princess. Isang prinsesa siya, kung ituring ni Clinton. Pagkaating sa mansyon ay halos malula si Catherine sa sobrang laki ng bahay nila Clinton. Nagmando agad ang lalaki sa mayordoma na ipaghanda sila ng hapunan na agad namang sinunod ng may edad na babae. Hindi pa rin talaga maproseso ng utak ko na ganito, kayaman ang mapapangasawa ko. Sino ba naman kasing mag-aakala ng isang driver, bilyonaryo pala. Manghangturan niya na marating na nila ang silid ni Clinton. Natawa na lamang si Clinton sa tinuran ni Catherine. Naalala mo ba yung araw na nabunggo mo ako? Dahil busi ka sa paglilista ng mga kailangan mong materyales. Tanong niya bago nahiga sa hita nito. Naman, tandang-tanda ko pa yon. Sa totoo lang na starstruck talaga ako sa'yo noon. Pero hindi ko lang pinapahalata. Dahil nahihiya ako pagkatapos noon makikita na lang pala kita sa harapan ng tindahan ko at nag-a-apply ka na bilang truck driver. Aso naalala mong talaga ako. Panunukso niyang tipid naman itong tinanguan. Tandang-tanda kong hulman niyang gwapong mukha. May ngiti sa labi niyang sambit, saka siya yumuko at inabot ang labi nito. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko, love. Salamat dahil minahal at pinasigi mo ang isang simpleng katulad ko. Hinaplos niya sa pisngan ang lalaki at saka ito muling hinagkan sa labi. Mahal na mahal kita, masuyo niyang wika, kaya't ang nakahiga niyang Fanny ay agad-agad na bumangon para lamang mapalalim nito ang iginagawad niyang dagliang halik rito. Kakalasin na sana ni Clinton ang sapot ni Catherine nang kumatok ang isang katulong. Damn it! Mamaya na kayo mangistorbo, inis niyang sabi, kaya't natigil ang pagkatok ng katulong. Bakit mo naman sinigawan? Maingi sa labi niya nang tanungin yun kay Clinton. Nasa momentum na kasi tapos mangistorbo. Let's continue na, love, dahil nagwawala na ang sawa na nakatago sa loob ng pants ko. Wika niya at saka muling inangkin ang labi ng mahal niya. Napakaganda mo talaga, Catherine. Paus niyang turan saka ituluyang inangkin. Bandang 9 oras na tapos ang dalawa. Nagpadala na lamang ng pagkain si Clinton, dahil tinatamad na siyang bumaba pa. Sleep well, love, dahil bukas nagaganapin ang pag-iisang dibdib natin. Inihilig niya ang ulo nito sa kanyang balikat pagkatapos ay nyakap niya ito ng mahigpit. Good night, I love you, mahina niyang sambit. Good night din, mahal din po kita. Tugon naman ni Catherine, bago niya tuluyang ipikit ang kanyang mga mata, ipinikit na rin ni Clinton ang mga mata niya, hanggang sa tuluyan na silang nilamon ng antok. Kinaumagahan ay wala na sa tabi ni Catherine si Clinton. Bumangon na siya at saka inilibot ang mata sa paligid hanggang sa makita niya ang pagkaing nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Babangon na sana siya at planong ipulupot ang kumot sa katawan niya na mapagtantong meron na pala siyang damit na pangiti siya. Dahil nagawa siyang damitan ni Clinton na hindi niya man lang nararamdaman, tuluyan siyang umalis sa ibabaw ng kama para tunguhin ang pagkaing may kalakipang sula. Good morning, my lovely sunshine. Ako ang naghanda ng lahat ng pagkain, kaya't sana maubos mo. Maaga nga pala akong umalis dahil kailangan ungang groom sa simbahan. I'll wait for you there, I love you. Dinala niya ang sulat sa kanyang dibdib. Napakasweet naman ang magiging asawa ko. Kinikilig niyang sabi, bago naupo at tuluyang kinain ang hinanda para sa kanya ni Clinton. Saktong pagkatapos niya ay nagsipasukan na rin sa silid ang 2 binabae at 3 pang babae na may dalang mga makiyukit at isang puting malaking kahon na naglalaman ng damit pangkasal. Minakiupan muna si Catherine bago sa kanyang ipinasuot ang wedding gown, manghang-mangha siya sa suot lalo na sa parteng dibdib, at biwang na merong maliliit na kristal ang headdress niya rin, ay napakaganda. Sa sobrang ganda, ay hindi niya na magawang ilarawan pa. Ibinibigay na rin sa kanya ang isang pumpon ng puting roses na halatang sariwa pa. Napakaganda niyo po, Ma'am Chuck, na malalaglag ang panga ni Sir Clinton kapag nakita niya na kayo. Puri ng isang makiyup artist na sinang-ayunan naman na. Ilan pang kasamahan nito. Salamat po, nahihiya niyang sabi sa mga ito maging siya'y namamangha sa sarili.
Bumuga muna siya ng hangin nang ayain na siya ng mga ito na bumaba na dahil naghihintay na umano ang groom niya sa simbahan 5 minutes lang at tuluyan ang nagsisimulang kasal kaya't kabadong-kabado si Clinton relats. Bro, darating yon pagpapakalma ni Cleo sa kapatid niyang halatang Kay na, dahil wala pa rin ang bride nito, tumango naman sa kanya ang nakatatandang kapatid saka ito tumingin ng diretso sa nakasaradong pintuan. Nakahinga lamang na maluwag si Clinton nang bumukas na ang tarangkahan at tuloyang iniluwa ng napakaganda niyang si Catherine. Bumuhos ang saya sa kanyang mga mata, naging emosyonal siya. Habang hinihintay ang babaeng mahal na sa kalagitnaan pa lamang ito ngunit sinalubong niya, na agad. Dahil hindi niya nais na maramdaman nito ang pagiging mag-isa lalo't walang maghahati dito palapit sa kanya. Bakit mo ako sinundo, bawal yan ba? Mahinang tanong ni Catherine. Hindi ko gustong nakikita kang naglalakad na mag-isa, nangako akong palagi mo kung kasama hindi ba? Inilahad niya ang kamay na papangiti namang tinanggap yun ni Catherine, hanggang sa sabay na nga silang naglakad, patungo sa harapan ng altar. Walang pagsidlan ng galak at sayan na kanilang naramdaman ng mga sandaling to nang tuloyang sabihin ng pari na sila'y ganap ng mag-asawa. You're finally my wife. Maramdaming sambit niya nang tuluyang maitaas ang belo ng kanyang asawa. I love you so much my beautiful Victoria Zamora Bautista. Masuyo niyang wika bago ang kinin ng labi nito, natataw na lamang ang mag-asawa. Lumipas pa ang ilang linggo at tuluyan nilang natanggap ang magandang regalo ng Diyos. 3 supling ang ngayon nasa sinapupunan na ni Catherine. Naroroon yung takot. Dahil 3 bata ang kailangan niyang ilabas ngunit mas lamang ang saya sa awa naman ng Diyos ay naging ligtas ang pagsesarian. Kay Catherine sa ngayon ay masayang isin-celebrate na mag-asawa ang kanilang 10th anniversary pati na ang ika-negatibo, isa birthday ng kanilang triplets na sina First Clyde, Second Sam at Third Clinton mas ikasi. Nila mag-asawang ipagpatuloy ang kinasanayan na ng pamilya ni Clinton, na magkakahawig dapat ang pangalan ng isang pamilya, partikular ang pangalan ng mag-aama wakas. Tama na sa drama mo, Tiffany. Hindi na tumatalab sa akin ang mga ganyan. Kapag sinabi kong tapos na tayo, tanggapin mo na. Naubusan na ng pasensya ang lalaki sa mga babaeng naglulumiyad at mga napapadaan. Mas lalong nainis si Clinton sa makulit na si Tiffany. No, ayun. Ako nga, Huwag mong ipilit, Clinton. Mahal kita. I can do whatever you want me to do. I promise, I'll pleasure you day and night. Gagawin ko ang lahat, basta't please, huwag mo lang akong hiwalayan. Nagkalat na ang eyeliner sa kanyang pisngi, dahil sa mga luhang umagos mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya pinakikinggan ng lalaki. Mabilis na inalis ni Clinton ang kamay ni Tiffany, na nakakapit sa kanyang binti. Ngunit sumunod pa rin siya dito. Muling nakiusap si Tiffany, na tila isang linta na mahirap panggalin. I'm done with you. Alam mo na madali lang akong mapaso sa babae, kaya tigilan mo na ako. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, ang tanga-tanga at desperate mo. Madiin na sabi ni Clinton, na walang lingon likod na iniwan siya. Wala nang nagawa si Tiffany kundi ang umalis na lang, habang ang mga ususero at ususera ay nakatingin sa kanya. Parang siya ang bida sa isang soap opera. Mariin niyang pinawi ang luha at kumuha ng wipes mula sa kanyang sling bag upang punasan ang magulo niyang mukha. Diretso siya sa bar. Ibinuhos ang lahat ng sakit na dulot ni Kai sa isang lalaki na minahal at sineryoso. Nakipagsayaw siya sa kung kani-kanino, habang panay ang lagok ng hawak na bote ng margarita, hanggang sa may matikas na lalaking nag-aya sa kanya na magtungo sa pribadong lugar. Sige na nga, ligaya na lang ang katapat sa sakit na idinulot sa akin ni John Lucas Bautista. Anong nakatenga pa rin ang truck na ito? Asan ang driver na magde-deliver ng mga yerong, patungong Batangas? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa loob ng isa sa kanyang mga warehouse. Dumalaw siya upang suriin ang galaw ng mga tauhan. Nang lumapit sa kanya si Mang Mario, isa sa mga pahinante. Sir, may sakit po si Pereng Jasper. Nasa ospital ho sila ngayon at inaalam kung ano bang karamdaman niya. Sabi ni Mang Mario, na sa tantya niya ay nasa 40 na. Konektado ba sa trabaho ang pagkakasakit niya? Tanong niya, na kahit strikto sa trabaho, maawain pa rin. Alam niyang nagtatrabaho si Pareng Jasper, kahit gabi. Nag-iipon kasi siya, para sa graduasyon ng kanyang anak. Hindi na yata kinaya ng katawan ang pagod at puyat. Sir, alam niyo naman po, mahirap. Pasaway. Pwede namang mag-advance sa akin. Bakit kailangang magpakapagod pa ng husto? Nasaan ba siya nakakonfine at nang maabutan ko siya ng tulong? Seryosong sambit niya. Tinignan niya ang relo, magtatanghali na pala. Agad siyang nag-text sa sekretary para i-schedule ang meeting niya with Iron Group of Corporation. Mas importante ang buhay ng tao kaysa sa makukuha niyang pera. Dinala siya ni Mang Mario sa ospital kung saan naroroon si Pereng Jasper. Kamusta ho siya?
Bungad niya sa asawa ni Mang Ernesto, si Aling Cora. Maayos naman daw po, sabi ng doktor. Inabuso lang daw po masyado ang katawan sa trabaho, sagot ng ginang. Dumukot si Clinton ng 5,000 mula sa kanyang wallet at inilagay ito sa palad ng ginang. Gamitin niyo itong perang ito para gumaling agad si Mang Ernesto. Kung may sobra, gamitin niyo sa pang-araw-araw niyong gastusin. Pakisabi rin kay Mang Ernesto na huwag na muna siyang magtrabaho hanggat hindi pa niya kaya. Bumalik na lang siya kapag kaya na at huwag kayong mag-alala dahil makakatanggap siya ng buwanang sahod kahit hindi pa siya pumapasok. Anya, sabay ayos ng kanyang pang-opisinang suot. Magpapaalam na rin ho ako, dagdag pa niya, na parang nagmamadaling umalis sa eksenang iyon. Maluha-luha ang ginang habang tinutupi ang pera at ibinubulsa ito. Maraming salamat po, Boss Clinton. Hindi ko na talaga alam kung saan kukuha ng pera para sa bill ng asawa ko. Salamat po ng sobra. Tumulo ang luha ng ginang sa labis na galak. Parang fountain ng saya sa kanyang mga mata. Wala hong anuman, mauuna na po ako. Paalam, sabi niya, na malugod namang tinugunan ng lumuluhang babae. Pinagtaksi na lang ni Clinton si Mang Mario, dahil kailangan niyang umuwi, para ibilin sa kapatid ang kanilang kumpanya. Nakapagdesisyon na kasi siya na lamang ang magde-deliver ng mga yero sa Batangas. Nais niyang makapagpahinga at magagawa niya lamang iyon, kapag naging simpleng mamamayan siya. Leo, nandyan ka ba sa loob? Kinatok niya ang kwarto ng kapatid. Dumiretso agad siya sa kwarto nito pagdating sa bahay. Yeh, Blieway, sagot nito na may pagkabagot habang pinagbuksan siya. Huhulaan ko, may kailangan ka na naman ba? Umirap ito. Parang alam na ang drama ng kanyang nakatatandang kapatid. Meron nga, kaya mag-ayos ka na ng sarili mo, dahil makikipag-meeting ka with one of our biggest investors. Anya rito. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Leo, pati na ang isa niyang kilay. Seriously, bro. Kadarating ko lang from business trip, tapos meeting na naman. Reklamo nitong kontra sa nais ipagawa ng kapatid. Kay dad ka na lang humingi ng tulong, huwag sa akin dahil stress at pagod ako. Anito, na tila nagbabalak ng isarado ang pinto. Ngunit iniharang ni Clinton ang isang kamay sa pinto, at marahas na tinabig ito. Kilala mo naman si Dad. Sa tingin mo ba susuportahan? Yan kung wala akong gagawin. Sige na, Leo, I'll give whatever you want. Kondo, car, or money basta pumayag ka lang. Pang-engganyo at pamimilit niya. Pero wala man lang siyang nakitang kahit katiting na interes sa mukha ng kapatid. Meron din ako ng lahat ng meron ka. We're siblings, bro. And we're both billionaires. Iitadong sambit nito. Leo naman, please. I need a break. Isa pa. Walang ibang magde-deliver ng mga yero, patungong Batangas, dahil nagkasakit yung driver. So, I decided na ako na lang ang magde-deliver ng mga yero doon. 1 month lang, Leo, please. For the first time, nakiusap siya sa kapatid. Okay, fine. Pero pag ikaw nilalapitan ko para humingi ng tulong, wala man lang akong natatanggap. Iling-iling nitong sabi. Okay na ang una't huli. Kuya, may ding sabi pa nito, bago tuluyang isarado ang pintuan ng silid. Malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Clinton. Thanks, brother. Next time, sagot naman kita, sabi niya bago umalis sa harapan ng silid nito, sabay tapik sa braso. Napailing-iling si Leo, na nag-iisip na siya ang malilintikan sa kanilang ama. Matanda na ako, alam ko na kung anong tama't mali. Huwag lang sanang humantong sa takwil ang desisyon mong ito. Ang nakangiting bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang papalayo niyang kapatid. May ngiti sa labi, mabilis na tinungo ni Clinton ang sariling silid. Hinalungkat niya ang wardrobe, para maghanap ng kupas na pantalon na kanyang gagamitin. Napangiti siya nang may mahanap na luma na pantalon at shirt. Isinuot niya ito at kumuha ng sombrero. Kumuha rin siya ng backpack, at inilagay ang ilang gamit na nagkakapalitan niya sa safe. Kailangan niyang magdala ng pera, dahil matatagalan siya sa kanyang destinasyon. Naisip din niya na baka doon niya mahanap ang ideal girl na noon pa niya nais makasama. 30 na ako at nais ko nang lumagay sa tahimik na buhay. Sa dami ng mga nakarelasyon ko, wala man lang sa kanila ang housewife material na tipo ko. Yung makakasama ko na panghabang buhay. Tinapos niya ang pag-aayos at agad umalis. Nagbili na lang siya sa kasambahay na sabihin sa amang mawawala siya ng 1 buwan. Sir, bakit ho ganyan ang suot niyo? Takang tanong ni Mang Mario nang pumasok si Clinton sa warehouse. Dahil ako ang magiging driver niyo, Mang Mario. Tara na, mahaba-haba pa ang babahain natin, Anya.